Good afternoon mga kapobre. Magandang hapon sa inyo. Ito na naman si Thunderbolt. O, bago na akong FB page ngayon, yung pobreng Manonggite. Yabangan nyo yan. At dyan ko binubuo ngayon yung aking mga videos at mga reels sa pobreng Manonggite. Ang mga issues sa ating lipunan ngayon, ang mga bago, itong labanan ni Pastor Kibuloy at ni Risa Hontiveros, yung hearing nila sa Senado. Pagbigay lang tayo ng kaunting opinion tungkol diyan, no? Kasi before nagkaroon kami ng history sa style and then yung strategiya ni Miss Risa Hontiveros pagdating sa pagpepresenta ng mga presenta at paghandle ng mga witnesses. Pinakikinggan ko yung kanyang deliberation o pagde-deliver niya ng statement o yung tinatawag na statement of facts na pinirmahan ng salaysay mismo nung testigo niya kung anong ginawa tungkol sa ginawa ni Apostol Kibuloy sa nasabing victim. Doon pa lang kung sa aking napakababaw na analyze, very poor analyzing, hindi napapasa lalo na doon sa mga matitinding sa mga judges o sa mga talaga, mga investigador talaga. Kasi unang-una, yung ganong mga sinasabi niya tungkol sa ginawa sa mga victim, agad-agad yun, magsusumbong agad yung mga yun, kasi lalo minor de edad. Hindi po pwedeng palagpasin yun Pero although kami no, may knowledge kami tungkol kay Risa Hontiveros na ganyan ang style. Remember yun sa nangyaring after the pandemic, yung Parmali. Yung Parmali is hinard yan yan ay inapprove ng administrasyon ni Duterte. Siyempre, pero yun yung question nila kung bakit may kakayahan, ano ang kakayahan ng Parmali, bakit sila ang hinard para umangkat ng mga face mask, mga protective gear pagdating sa COVID-19, yung kasagsagan ng COVID-19. Gayong mga inangkat nila from China and then dineliver dito sa Pilipinas is mga substandard. So mayroong inando doon si Ms. Risa Hontiveros na parang inalagaan na nag-testify sa Senado na may anomalya nga yung Parmali. May Parmali na hinard ng gobyerno, may anomalya nga ang pagdating sa paggamit ng pondo ng DOH. Totoo, bigla namang nawala yun Hindi naman nag-pursue yun Ewan ko lang kung ano na nangyari doon sa kaso yun. Ang alam ko, si Risa is nagkaroon ng kaso. Kasi bumaliktad yung ginamit niyang testigo roon na binayaran lang pala yung mga testigo ni Risa Hontiveros para at least idiin yung Parmali na may mga substandard sila na produkto binibenta sa Pilipino, sa gobyerno natin, gayong binabayaran naman ang tama ng gobyerno. Yun binayaran na ni Risa Hontiveros yung empleyado ng Parmali para at least idiin lang magkaroon ng usapin. So dito masasabi natin na totoo hindi, basta importante may usapin, kailangan mong harapin. So yan ang inaabuso nila ngayon. Ginagamit din niya ngayon kay Kibuloy yan. Pero ang totoo nun, mga kababayan, mga kapobre, no, bumaliktad nag-recant yung yung ginamit ni Risa Hontiveros at pumanig doon sa kabila
na siya ay binayaran lang para magsalita ng ganon. So, kahihiyan ni Miss Risa Hontiveros yun bilang senador. Maaring ganyan din ang nangyari dyan kay Kibuloy. Kasi makikita mo yung mga witness na ipinipresenta niya, din yung narration nung statement of facts na kanyang inaano. Napakalabo imposible Hindi pa hindi tayo pa lang ang nag-aanalisa nung kanyang mga narration Hindi pa tayo abogado, hindi pa tayo investigador o kung ano man. Tayong mga pobreng pa lang ang nag-aanalisa kung totoo ba o hindi. Ngayon, isang tao pa, si Mr. Kibuloy hindi naman ordinaryong tao yan para ganyanin mo. Isa yan na pastor or isang mataas na may kalagayan din sa lipunan. So, hindi dapat din basta-basta kinakaladkad kasi may mga followers yan. May mga naniniwala sa kanya, sa pagtuturo niya, sa teaching niya o ano. So, yan nire-respeto natin lalo pat separation of church and state. May freedom of religion tayo na masasagasaan. So, yan dapat nire-respeto o kaya ay pinag-aanuhan tinimbang-timbang ni Miss Risa Hontiveros. Yun ang mali niya. Pero sa kabilang banda, nandun na tayo Kung ginagamit man yung Senado sa mga personal na intensyon or naggagamitan man sila dyan o kaya ay meron man silang mga pag-aabusong ginagamit lang ang kanilang kapangyarihan, nandun na tayo Pero dito, sa na ito, may mali din dito kasi si Pastor Kibuloy Kasi nga, kung ikaw ay isang religious leader, dapat humiwalay ka sa pagbanat sa mga gobyerno. Huwag kang sumali dyan. Ginagamit mo rin kasi yung mga mo para at least magkaroon din ng pagtanim ng galit sa iyo yung gobyerno.